We don't stop moving because we grow old. We grow old because we stopped moving. Paano natin mapapanatili ang lakas at sigla ng ating pisikal na pangatawan sa pamamagitan ng pagkilos at paggalaw? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Kumusta po kayo? Saan man kayo naroon ngayon at anong oras man sa inyong lugar ngayon, nais ko kayong batiin ng isang maligaya at masayang araw. Ito po ang inyong programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, dito lamang sa AWR 89.1 FM, tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po si Doc Rom Barrios, ang inyong kaibigan, ang inyong makakasama. Ang ating pong programa ay isang mabuting kasama at isang mabuting kaibigan. Kaya samahan po ninyo kami dito sa programang ito. At ang ating pag-uusapan at tatalakayin ay walang iba kundi ang tungkol sa ating mga sarili at tungkol sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan, tungkol sa ating kaisipan, tungkol sa ating espiritual na pamumuhay na masasabi nating balanse. Kaya ngayon po ay inaanyahan ko kayo, anuman po yung nasaan man kayo ngayon, yung ginagawa, ito po ang programang Simula. Ito po para sa ating lahat. Hindi lang po ito para sa senior, kundi kahit sino po. Sapagkat meron tayong mga kamag-anak, may mga mahal sa buhay tayong mga senior, at gayon din, bawat isa sa atin ay patungo doon sa tinatawag na old age. Kaya ngayon po ay isa na namang panibagong mga kaalaman at mga pananaw na pwede nating maging batayan o maging foundation, no, para sa ating patuloy na pamumuhay. At alam ko lahat tayo ay nais natin na magkaroon ng masaya, malusog, at higit sa lahat, mahabang buhay. Kaya po, ito po ang programang Simula, at nais naming sabihin sa inyo na ang programang pong ito ay lagi nating pwede po kayong magbigay na inyong mga request, komento, at iba-iba pang mga kahilingan, no? At meron din kayong pwede mag-suggest para po sa ating programa. Nais ko pong i-announce ang mga linya, no, ng ating program. Pwede tayong tumawag sa mga sumusunod, no? 0917-1742-777, 0918-9447-891. Ulitin ko po, 0917-1742-777. At ayan po ay okay. Ang isa pa ay 0918-9447. Yung una po ay pang Globe subscribers, at yung pangalawa po ay para po sa Smart. At meron pa po tayong special from 0976-200-6428. So meron na po tayong mga linya na pwede nyong tawagan, mag-text kayo. At wag po ninyong kalilimutan to
to follow our Facebook and YouTube channels, no? Please subscribe, share, and like it, okay? So, yun po. At nais naming, of course, sa oras na ito, patuloy naming nais welcome ang ating mga masugid na taga-subaybay at nais kong banggitin uli ang ating mga tagapakinig na madalas nating at marami na rin kaming natatanggap na magagandang mga komento sa inyo. Patuloy lang po kayo sa inyong pag-text at pagtawag. Ang International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Welcome po. Naperville Remnant Film Church. Diyan din po sa Chicago, Illinois, USA. Nais kong banggitin na from Chicago, Illinois, yung aking brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome po. Kumusta po kayo ngayong umaga at ngayong ano man ang oras sa inyo. At dito nga sa Philippine International Church of Seventh-day Adventist sa campus ng AUP na meron tayong mga ka-senior dyan. Welcome po. Ang Morning View Seventh-day Adventist Church, welcome. Thank you for your support at patuloy na pagtaguyod. At ang ating mga regular na mga active cherobics team, no, na mga senior citizen ng Morning View Subdivision, welcome kayo ngayon at alam ko napaka-dami nyo ngayong summer activities. Tapos meron pa rin tayo mga kaibigan sa mga sumusunod from wherever you are kasi hindi namin na-locate kayo, no, pero gayon pa man, nagpapasalamat kami at kayo ay nakaka-connect sa amin. Si Luz Pusing, welcome po. Greetings sa inyo. Kumusta po kayo? Sana po ay malaman namin ang inyong location, no? At si Lucy Kiabang, welcome. Ging Gloria Martiliano, okay, welcome po. Mary Grace Acosta Ulpindo. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, si Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. At gayon din from Ohio, USA, Zenny Moser. At si dito naman sa Tangalan, Aklan, Darlene Ojero. Welcome po and regards to Daniel sa inyong anak. And then we have Inday Oñate at saka si yung ating mga textmates, no, na sina Liobi Cabañez, Revi Ibora at Leti Sampang ng Santa Rosa Hills Subdivision. Welcome po. At ang ating kaibigan from the National Museum of the Philippines. Okay, welcome kayo ngayon. Si Miss Bell Pabunan, si Carol Magdaleno, nandyan din si Lisa. Thank you. Thank you sa inyong mainit na pagtanggap nasa akin dyan sa National Museum. Kasama rin si Alvin, si Lisa, at si Ina, at the rest of your staff. Okay? Salamat po. National Museum of the Philippines. At sa ating kaibigan from Canada, si Rose Arrogante. Welcome po. So, ito pong ating portion ay puro pagbati at bagamat hindi namin maisa-isa ang inyong mga pangalan, kami po ay nalulugod at nagpapasalamat kami na hanggang ngayon ay patuloy kayong tumatangkilik sa ating programa simula. Kaya yun po, usapang senior at pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa ating pangangalaga sa ating, ang tatawagin natin doon, musculoskeletal system. Ayan po, kasama po dyan yung ating mga bones, no? At pag-usapan natin yan, how to keep our bones strong. Ayan po ang una nating topic ngayon. So, dyan lang po kayo at magbabalik po agad ang Simula Usapang Senior. Ito po ang programang Simula Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong kaibigan si Doc Rome Barrios, senior citizen. Kaya paborito nating pag-usapan ng tungkol sa bagay-bagay. At ngayon po ay pagtuunan natin ng pansin ang ating mga
musculoskeletal system. Ayan po yung tungkol sa ating mga bones and muscles, particularly our bones. Kasi napag-aralan na natin halos lahat ng o natunghayan na natin at napag-usapan na natin kung paano natin alagaan ang ating pangangatawan. Pero yung tungkol po sa ating skeletal system o yung mga bones, hindi natin masyado na bigyan ng mga discussion. Pero ngayon po ay nais kong i-focus natin, no? Particularly our bones. Last time pala napag-usapan na natin yung tinatawag natin sarcopenia, yung panghihina ng ating mga muscles, no? Anyway, particularly tayo ngayon ay sa ating mga bones. Ano nga ba yung mga, okay, bago tayo pumunta doon, kasi at habang tayo'y tumatahak, no? At umaakyat tayo sa ating buhay pagtanda o pumapasok tayo sa buhay pagtanda, marami tayong gini-give up, di po ba? Yung kumakaminsan, pero talaga ang pagtanda ay isang napakalaking pribilehiyo na hindi lahat ng tao, no, ay may pribilehiyong magkaroon ng mahabang buhay at patuloy na magkaroon ng malusog na pangangatawan despite their age. Pero po, kumakaminsan naapektuhan yung ating self-talk, no? Ibig sabihin, siguro pressure na rin ng ating kapaligiran, ng mundo, no? Na tayo ay napunta na tayo doon sa old age, no? At tumatahak na tayo ay tumatanda na, ay parang marami na tayong gini-give up sa buhay natin. At isa rito yung hindi na tayo kumakain na maayos, hindi na tayo naglalakad, hindi na tayo nag-exercise, hindi na rin tayo nakikipag-usap o nakikipag-socialize masyado. Kasi nga iniisip natin, matanda na at saka tapos na tayo. Hindi po ganun dapat ang ating pananaw. Dapat po ay habang tayo'y nabubuhay, enjoyin po natin ang pagpapala ng buhay, no? Yung the gift of life na pinagkaloob sa atin nating manlalalang natin Panginoong Diyos. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin yung sinasabi natin na very famous na old na kasabihan. We don't stop moving because we grow old. We grow old because we stopped moving. Ayun po. Kung iniisip nyo matanda na kayo kaya slow down na kayo, ay ayaw ko na mag-exercise, ayaw ko na nang gawin ito, hindi na ako masyado kikilos. At as much possible, ayaw ko ng mga strenuous na gawain. Kaya nagiging buhay natin, lagi lang tayong kamisan nakaupo, lagi tayong nakahiga, at lagi tayong mabagal na, no? Kasi iniisip natin dapat matanda na, dapat mag-ingat, kumilos, Hindi po natin sinasabi na huwag tayong mag-ingat, pero ang mahalaga ay ang pagkilos po. Tanda natin ang ating katawan ay nilikha para igalaw. Okay? Lahat po ng parts ng ating pangangatawan, no? Lahat sa internal at saka yung external parts, ay nabubuhay yan dahil sa movement, no? Sa kilos. Ang mga cells, yung mga blood natin, circulation, lahat ng ang puso natin, ang lungs natin, lahat po yan kumikilos non-stop. No? Tandaan nyo. At higit sa lahat, yung ating mga outer organs like the hands, the feet, the legs, mas kailangan po nila yun. Huwag po ninyong isipin na habang tayo nagkakaedad, ay titigil na tayong kumilos. Halos ayaw na nating gumalaw. Naku po, ayan po yung kalaban ng ating pangangatawan. No, ibig sabihin, hindi po makaka-function na maayos ang ating pangangatawan.
Hindi ko naman sinasabi na dapat pumunta ka sa gym o kaya mag-carry ka ng mga weights. Hindi naman po. Pero kinakailangan din po ay lahat ng parts ng katawan natin ay gumagalaw. Dahil ang ating pangatawan nga, sabing ganun you have to move it or lose it. Okay? Ibig sabihin, kailangan galawin mo. Kung hindi, mawawala yan. No? Ibig sabihin, mawawala ng silbi. Mamamatay. Ganon ang ating pangatawan. Kaya dapat po, even in simple exercises, paggising sa umaga, mag-stretching. Okay? At igalaw ang mga arms, paikot-ikot lang, tapos sa mga paa, ayan, dapat po lahat kumikilos, hindi naman kailangan very strenuous, at saka yung walking, no, napakahalaga yan. Kaya kung gusto natin na magkaroon ng ibig sabihin ng masiglang buhay at maayos na pangangatawan, dapat po natin kakailanganin natin ng movement. Sige, wag na natin pag-usapan ng exercise. Pero exercise kailangan. Pero yung galaw po, mahalaga. Di ba? Sa halip na umuupo tayo na matagal, maglakad tayo. Sa halip na nakikipag-usap tayo sa cellphone, nakaupo, magtumayo tayo. O kaya may kukunin tayo o kaya may pupuntahan tayo, kung malapit-lapit naman, di lakarin na lang natin. O kaya sa halip na gumamit tayo ng mga elevator, escalator or something, ihagdan po ninyo. Napakagandang po yan, exercise. Hanggang kaya nun. Kaya sabi nga, our bodies, they sit more. Kaya karamihan sa atin, umuupo na lang, tapos they move less. Slowly, their bodies begin to weaken. Pag ginaganon po natin, lalo tayong humihina. So, pag pinag-usapan ng mga exercise, sige, wag muna kasi ngayon medyo pagod pa ako. Ayan din yung pag-aaral na ginawa kasi hindi tayo mamomotivate po pagka inisip natin na ano kaya exercise. Wag na po natin isipin, gawin na po natin, kumilos na po tayo. Tayo po ay libre sa pagkilos. Wala pong pwedeng pumigil niyan na kailangan pang gumastos tayo. At wala rin pong pwedeng gumawa sa atin yan. Kahit gaano tayo inaalagaan natin mamahal sa buhay, pag hindi tayo mismo ang kumilos, hindi naman nila pwedeng gawin mag-exercise para sa atin, o hindi naman nila pwedeng gawin kumain na masustansya para sa atin. Ayun po ay po natin yan? Commitment natin yan sa ating sarili dahil gusto natin magkaroon ng malusog na pangangatawan. Yan po. Kaya pag-usapan pa natin na higit sa lahat, okay? Mayroon pa akong konting na research dito. Sabi rito, our bodies were created to move. Every joint, every muscle, every heartbeat, they all depend on movement. Ayan yung sinabi ko kanina. When you sit for long hours, blood slows down. Muscle shrinks. O kaya karamihan sa mga tumatanda, hindi ba, pumapayat at dahil hindi na nga nagagalaw at na-exercise ang kanilang mga muscles. Bones weaken. Even digestion becomes lazy. Okay? Kaya mapapansin nyo na kapag may masakit sa katawan nyo at halimbawa yung isang part ng tuhod ko masakit, ang tendency ko, ayoko nang galawin kasi masakit. Actually po, the more na hindi nyo gagalawin, hindi po maaalis yun dahil kailangan niya ngang i-move, no? Kailangan igalaw para yung maano siya yung natural liquid nung mga joints mo magalaw at ayun po, tamang blood circulation. Ayun po mahalaga para hindi lumala yung sakit. Okay? Kaya ayan po ang ating tinuturo. And then that's not, sabi rito, when you don't move,
for a few days, naranasan yun, start feeling stiff at saka you get tired faster. Ako, ayun ang aking lagi experience. Pagka isang araw na hindi ako nakapag-walking man lang or simple exercise, parang sumasakit ang katawan ko, parang hindi normal yung aking body na yung kalagayan ng aking pangangatawan. Kaya madali ako mapagod, di ba? Tapos ayan po ay hindi natin pinag-uusapan ng aging o yung pagtanda. Okay? Ayun po, no? Kapag po meron tayo mga ganong pakiramdam na meron mga symptoms na mga sumasakit, ayun po ay sinasabi ng ating katawan. Ang sabi rito, maganda itong sinabi ito sa research ko. Sinasabi rin ng katawan natin, please use me. Gamitin mo naman ako, galaw mo naman ako. Ayun ang sinasabi. Kaya po, tanda natin na ang ating katawan ay ginawa para kumilos. Even gentle movement, standing up every 30 minutes, walking to the gate, stretching your arms, tapos all counts. Lahat po yan ay may benepisyo sa atin. Sabi nung isang research ay regular physical movement, even simple walking can add years to your life. Simulan na po ninyo. Wag na po, habang nakipag-usap po kayo, wag na po ninyong isipin kung gagawin nyo o hindi. Gawin nyo na po, maglakad-lakad na kayo. At saka isa pa pala, nais kong paalala sa inyo, di ba? Ang ating requirement pagka nakikinig kayo sa programang ito, maghanda kayo ng inumin, tubig, hydrate yourself. Uminom po kayo. Para magkaroon ng tamang sirkulasyon sa ating pangangatawan, dugo, no, na circulation, blood circulation sa ating pangangatawan. Minom po kayo. Fascinating research yun. And when you move, your heart pumps stronger. Yan. And then your brain gets more oxygen and your mood, okay, instantly lifts. Di ba? Kapag po kayo gumagalaw, gustong-gusto ng katawan niya, nakakaroon ng oxygen na kaisipan nyo, tapos yung mood nyo maayos pa. And then you start sleeping better. Di ba? Naranasan nyo yung pagka sa araw na yon ay kung naglakad kayo o medyo kayo may ginawa na medyo mahaba-habang kilos, sumasarap din ang inyong pagtulog at saka yung pagkain nyo, ginaganahan kayo, nagugutom kayo, di ba? Nakakaranas kayo ng gutom, para yata akong ginugutom, napagod na ako. Ganon, and feeling lighter, magaang, no? So, movement isn't just exercise. Hindi lang po yung tungkol sa gusto na exercise na gusto. It's actually a medicine. Gamot po yan. No, natural for your whole being. Natutunan natin, exercise is a medicine, lifestyle medicine yan. And then, kaya nga, we grow old, we don't stop moving, hindi kayo dapat titigil dahil matanda na kayo. Hindi po, tatanda kayo lalo pag hindi kayo gagalaw. Okay? Ayun nga, we don't stop moving because we grow old, and we grow old because we stopped moving. Ayun po ang katotohanan. Sometimes, sabi rito, exercise isn't for me. I cannot go to the gym because I cannot lift weight. We're not talking of that. We're talking about simple, joyful movement, like a 20-minute walking after breakfast or dinner, di ba? Masarap yung maglakad din after dinner. Diyan lang sa iyong paligid, kahit diyan lang sa harap ng bahay mo. Tapos ini-stretch mo yung katawan mo, paggising mo, o bago matulog, stretch lang, no? Not too heavy and strenuous. And then doing light housework or gardening, even what's this? Even sitting on a chair, you can move
roll your shoulders. So, kahit ano, kahit nakaupo ka nga pala, pwede mong i-roll yung shoulder mo, pati yung paa mo, pwede mong i-twist, no? Let your feet move gently. Move your neck, okay, side by side. O yan. And it all tells your body, ayan, ano sinasabi? I'm still alive and I'm still using you. Ayan. Ayun ang tuwan-tuwa yan. Kaya, habang tayo, sabi nga nung isang senior na babae, citizen na babae, if I can walk, I can live. So maglakad po kayo. Subukan nyo na maglakad. Habang kayo nakakalakad, mabubuhay pa ho kayo na mahaba. And then sabi naman nung isang another senior citizen, lalaki naman, in his late 80s, sabi niya ganon, na hindi na nga siya makalakad pala, no? Sabi niya, every morning, he moved his arm in, circles. Lifted his legs up and down. Kahit nga pala yung nasa wheelchair na ito, pinipilit pa rin niyang gumalaw. And smile while doing it. Ibig sabihin, masaya ka habang ginagawa mo. Hindi ka bitter o hindi ka lang napipilitan. Kaya sabi niya, I may be old, but my body listens when I treated it very calmly. Di ba? Pwede na nga naman tayo matanda, pero habang pinakikinggan natin yung ating katawan at inaalagaan natin, ay magkakaroon tayo ng magandang kalusugan. Okay. And so it's not about, what's this? That's the secret. It's not about perfection. It's about consistency. Ayan, kaya ang pinag-uusapan natin dito, gagawin natin to consistently. Hindi lang minsan, hindi lang kung kailan lang natin gusto. Ito po ay consistently gawin natin kahit simple araw-araw. Because movement boosts our immunity, improves balance, and keeps your bones dense, which help you. Ayan. So, yan po ang ating napag-aralan ngayon tungkol sa pangangalaga ng ating mga buto. Pero may mga, aside from, of course, the physical movement, meron pa tayong pinapaalala sa atin para mapangalagayan naman tayong maayos na buto. Ito naman po yung tungkol sa nutrition. Pero, pag-usapan po natin yan. Pagbalik po natin, dyan lang po kayo. Magbabalik ang Simula Usapang Senior. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climbed. Every bird
is always shining. There no tear will dim the eye at the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hands. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that is my portion may be through the flame of flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hands, and I know who holds tomorrow. Yes, I know who holds my hands. Welcome back po sa Simula Usapang Senior. At ito po ay ang ating panahon para pag-usapan natin ang tungkol sa nutrisyon, no? Na pangangalaga ng ating pangatawan. So, kumusta po kayo? Nakapag-kilos na ba kayo na araw na ito? Uminom na po ba kayo? Okay, gawin niyo po yan. Normally lang at maging bahagi na inyong pang-araw-araw na activity. Okay. Patuloy tayong natin pinag-aaralan ng musculoskeletal system, particularly our bones, strong bones, no, to make our bones strong. Pero kailangan din natin ang mga nutrisyon na tama. No, paano ba mapangalagaan ang bone, pangalagaan at mapanatiling malusog? Kasi nga, lalo na habang tayo nagkakaedad, dapat mas nating concern tayo kung paano natin mapangalagaan ito na mapanatiling malusog. So may mga vitamins po na kailangan at ang ating pag-uusapan dito, yun not necessarily pero we of course we recommend a vegetarian diet, pero marami pong pwedeng pagkunan ng mga calcium, no, sa mga dapat na bitamina para sa ating mga buto, vitamin B12. Ito po yung pwede nating makuha sa mga fish. Okay, ano mga fish yan? Salmon, sardines, tuna. Okay, pwede rin sa mga dairy products. Okay, kung mahilig kayo sa milk, yogurt, cheese, and eggs, ayan. Ayan po. Para po sa mga vegan naman, sa mga gusto maging plant-based, meron tayong mga tinatawag na mga cereals, plant-based cereals. At
Meron ding mga leafy greens like kale, spinach, okay? And meron pang hindi ko maintindihan yung tungkol sa yeast na to, na fermented yeast, okay? At meron ding mga at marami pa. Vitamin K yun, no? Vitamin K, kailangan ng buto. At vitamin D, kailangan din ng buto dahil ayan naman ay galing, generally galing sa sunshine. Okay, tandaan nyo, another doctor natin na libre ay ang sunshine. Ayan po yung nagbibigay sa atin ng tamang sleep, no? At of course, sa skin natin, at marami pa pong mga, okay, benepisyo yan sa lahat, no, ng sunshine. At bukod doon ay kumain tayo ng mga vegetables, okay, broccoli, Brussels sprouts, okay, soybeans, okay, canola, okay, at higit sa lahat, iwasan po ang paninigarilyo at pag-inom ng mga alcohol or alcoholic beverages. Of course, brisk walking, jogging, ayan yung mga pinag-usapan natin. So, kumusta po kayo? Huwag po natin isipin na dahilan sa tayo ay may edad na i-give up na po natin ang bagay na ito. Huwag po natin gawin yon sapagkat kahit ano pong age natin, tandaan natin, binigyan tayo ng katawan na nangangailangan ng pagkilos at paggalaw na regular. Okay? Sapagkat kapag ginagalaw natin regularly, lahat po nung masaya po ang buong buong katawan, lahat po ng internal organs natin. At saka yung bones, no? Mahalaga ang bones sa atin kasi ito yung framework na ating body. Kung wala yan, hindi tayo makakatayo, hindi tayo makakaupo. At ayan din po yung nagproprotekta sa ating mga yung mga organs natin na mga soft, ang tawag ba nun, soft organs o yung mga masisela na organ like the brain, di ba? Nandiyan yung skull. Andiyan din yung heart natin, pinoprotektahan tayo sa ating breast at saka yung lungs natin. Ayan po ay kaya dapat mapanatili nating malusog yan. Wala po kayong dapat gawin kundi igalaw at kumain ng wasto. Okay po. Sana po ay may natutunan tayo dito sa ating pinag-aralan. At ang mahalaga rin dyan yung, of course, yung calcium natin, calcium content, vitamin B12, vitamin K, vitamin D, sunlight, at saka soybeans po. Very healthy po yan para sa ating to keep our bones strong. Kaya napaka ganda pong pagkakataon to na muli mapaalalahanan tayo na kung gaano tayo dapat maging paano natin inalagaan natin kalusugan, isipin din po natin ang ating mga bones. Sabi ganon. Sabi rito, if you have joint pains, remember, gentle movement reduces pain over time. Kaya huwag mong titigil. Pagka kasi masakit na nga, hindi yung pagagalawin, lalo po yun magiging stiff or magiging atrophy ang tawag nila dahil hindi nagagalaw, dahil wala nang blood circulation yun. Kaya ang gagawin lang po ninyo yung gentle movement, no? Gentle movement, yung marahan lang. At alam nyo po, mababawasan po yung pananakit, no? Over time, although hindi pero kung regularly yung ginagawa, magiging po kayo, magiging healthy na kayo dahil kaya nyo nang makontrol yung pain na yun. So, never forget, your body was made to movement. Even small daily activity can protect your heart, your mind, and happiness. So, ito ang aking nais na call to action na nire-require ko sa inyo. Make a promise today. O mga kaibigan, lalo na mga ka-senior,
Huwag kayong titigil sa paggalaw. Kahit na anong age o anong circumstances o anong kalagayan na inyong physical na kalagayan, huwag pong i-give up ang movement, exercise, at tamang nutrisyon. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa ating napag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Welcome back. At ito ang simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo. 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan, at tayo'y dadako na sa ating segment ng Senior Wisdom. At ang ating kwento ngayon, o ating anecdote ngayon, ay tungkol sa isang tao, no, na usually nagkaroon siya ng ng depresyon sa kanyang buhay dahil sa hindi siya kontento sa kanyang buhay, na wala siyang trabaho, wala siyang tinatangkilik, wala siyang napupundar, no? Kaya nag-isip siya, gusto ko sanang umasenso. At lahat ng tao, lahat ng kamag-anak niya ay rin sa kanya, no, na lagi siyang mababa ang tingin sa kanya. Kaya doon na-realize niya na kailangan kong magbago, no, at kailangan kong magsimula, no, at nais kong magsimula sa ibang bansa. Kaya nagpunta siya sa ibang bansa, ng ibang bansa siya. At siya ay taga sa Portugal, Lisbon, Portugal. Kaya after some time na nag-ibang bansa siya at nakipagsapalaran po siya. Nakapag-ipon, no? Kumita na malaki, nakapag-ipon, at talagang hindi po biro yung nangyari for some years, no? Ay pinaghirapan niya. Kaya nung bumalik siya sa Portugal, excuse me, ay yung mga tao na dati niyang kakilala, lalo na yung kanyang mga kamag-anak, no, na maliit ang tingin sa kanya, ay sabi niya, tignan ko nga, bakit gamitan ko yan? Hindi muna niya ni-reveal na naging successful siya. Gamitan ko yan ng trick itong aking mga kamag-anak, no, na minamaliit ako. Pero ngayon, hindi na nila ako kaya maliitin. Pero ang gagawin ko, okay, ang ginawa niya, nagbalat kayo siya na ganun pa rin siya, na lagi siyang gusgusin, nagsuot siya ng damit na, okay, gusgusin, itsura siya na kawawa. Kaya nung bumalik siya sa Lisbon, sinubukan niya yung kanyang mga kamag-anak. Sabi niya, pupuntahan ko nga itong pinsang ko, sabi niya. Ito, talagang madalas ako nito itakwil, inaano siya eh. Sabi niya, pinsan, pwede bang makituloy sa iyo ngayon? Sabi niya ron sa pinsan niya, na kasi wala akong tutulugan. Ay, sabi ng pinsan niya, sorry, wala kang din sa bahay namin, wala kang tutulugan dito, wala kang lugar dito. Sa iba ka na lang maghanap. Kaya, ganun ang kanyang naging patuloy pa rin siyang itinataboy. O ngayon, isa pa niyang uncle na napakayaman naman din, no, na halos lahat ng kanyang mga kamag-anak na nilapitan niya ay hindi pa rin siya, tinatakwil pa rin siya. Dahil nakita nila yung kanyang kalagayan, no? Kuskusin, mukhang mahirap talaga. Kaya, inisa-isa niya, inikot niya yung mga relatives niya. Walang tumanggap po sa kanya. Walang tumulong. Humingi siya ng pagkain, humihiram siya ng pera, at lahat ng panghihingi ginawa na niya. Kaya, sabi niya, anyway, tapos na yung aking pagkukunwari. Ngayon ay
gusto ko nang gamitin ang aking mga naipon na mga yaman at na okay na pinaghanap buhay ko no sa mahabang panahon. Nagpatayo ng isang mansyon sa gitna ng Lisbon, Portugal. Marahil famous ito no na tao pero hindi binanggit yung kanya identity kasi, pero famous daw sa Lisbon yung bahay na yun na talagang mansyon. Nagulat lahat ng mga kamag-anak, pati mga iba niyang mahal sa buhay, pati nga yung mga kapatid niya. At lahat sila ngayon ay hindi na makalapit sa kanya. Kaya lahat sila nanghihinayang sila na sana kung alam lang daw nila, o napag-alaman kasi nila na nagkukunwari lang, sinubukan lang sila, o nalungkot sila kasi sana nalaman namin na talagang ano ang tunay niyang kalagayan, na siya pala ay naging successful at mayaman na. Hindi na sana namin na ibig sabihin, hindi naging malapit sana sila sa isa't isa. Ayan po ang kwento no, ng tao ito na nagkunwari. Bagamat hindi naman siya talagang mahirap na, naging successful na. Ang tinuturo po sa atin, kumagkaminsan daw po, ang ating Diyos ay lumalapit sa atin in disguise. Ayan. Yung ginawa ng tao, nagdi-disguise na mahirap. Okay. Although, okay, ang Diyos daw ay lagi nating kasama every day with a disguise na siya ay mahirap at humihingi ng tulong sa atin. In fact, ganun po yung dapat nating matutunan doon, na dapat patuloy tayong tumulong, magmahal sa ating kapwa, dahil kumagkaminsan dahilan sa pagtinulungan natin siya, ang taong yon na nangangailangan, yung talagang nangangailangan, no? Hindi naman kailangan disguise, yung talagang taong mga nangangailangan, ayun po raw ang ating Panginoong Diyos in disguise. Yan. Kaya sinusubukan tayo kung paano natin mahalin ang kapwa, paano natin tulungan at ibahagi ang ating mga biyaya. Dahil ang Panginoon daw ay, okay, ginawa natin sa mga maliliit, sa mga taong ito, ay ginawa natin sa Kanya. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po natin ang Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay dadako sa ating prayer time. At ngayon po ay nais kong anyayahan kayo sa isang panalangin upang idulog natin sa ating Panginoon ang mga prayer request na ipinadala sa atin. At nais kong hilingan din kayo na kung kayo may pagkakataon sa inyong personal prayer, banggitin din po natin ang ating mga kaibigan at ang mga kababayan na ating idadalangin ngayon. Kaya sandali po tayong tumigil para lumapit sa ating Diyos sa pamagitan ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, karunungan, at higit sa lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na patuloy niyo binibigay sa amin na kami makalapit sa inyong banal na harapan sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Nais po naming idulog at ilapit ang mga pangalan ng aming mga kababayan, mga kaibigan na humihiling ng inyong pagpapala at inyong kagalingan. Ano man ang kanilang mga dahilan, Panginoon, nais naming
itagubilin sa inyo ano man ang kanilang mga pangangailangan, sapagkat kayo lamang ang dakilang Diyos na makapangyarihan at nakakaalam ng aming mga pangangailangan at kung ano ang makakabuti sa amin. Sa oras na ito, nais po namin dalangin si Maricar Bartolome na patuloy ninyong siyang pagalingin. Gayon din si Samantha at Jordan Ocasla. Gayon din si Lucy de Guzman, Nelson Ganyola. Gayon si Edwin Macapagal, Baby Sian Lamar. Ang aming mga kaibigan, sina Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Tulungan po sila, Panginoon. Hinihiling nila ang kalunasan sa kanilang mga karamdaman. Nagpapasalamat kami na hanggang sa ngayon ay binibigyan niyo pa sila ng pagkakataon na papurihan kayo at pasalamatan sa patuloy ninyong pagkupkop sa kanilang mga pangangailangan. Gayon din, nadalangin namin na tanging-tangi si Brother Benny Filomeno ng programang nasusulat na Kamenong Legacy Ministry. Tulungan siya na patuloy siyang bigyan ng mabuting pakiramdam, puspusin ng banal na Espiritu at patuloy na gumawa sa inyo na patuloy at nais po niyang magkaroon ng patuloy na masiglang pangangatawan upang lubos na mapaglingkod sa inyo. Tulungan din ang kanyang tahanan, ang kanyang may bahay, Sir Neneng, at ang lahat. Bigyan sila ng kapayapaan ng kaisipan at patuloy nilang madama ang inyong pakikisama. Gayon din si Ver Arrogante sa kanyang mga naranasan na mga challenges, mga pagsubok sa buhay. Ikaw lamang ang aming pag-asa, Ama. At ikaw lamang ang aming sandata laban sa mga pagsubok at mga kasalanan. Tulungan si Magdalena Ferry at Bobo Delgado sa kanilang ginagawang mga crusade at mga evangelism. Tulungan sila, Ama. Nabigyan sila ng karunungan, kalakasan ng pangangatawan at lahat ng kanilang pangangailangan upang magtagumpay sa kanilang hangaring makapaglingkod sa inyo. At amin din pong nais ilapit sa inyo ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Tulungan siya ang iglesyang ito na patuloy na pong magsumigla at lumago at higit sa pananampalataya at higit sa lahat maging instrumento na inyong pag-ibig, na inyong kapayapaan at higit sa lahat na inyong kaligtasan. Marami pa po kaming nais idalangin, Panginoon. Subalit, alam namin na alam po ninyo ang aming pangangailangan. Tanggapin po ninyo ang aming mga pagdulog sa inyo na may pagpapakumbaba at kami nang hahawak sa inyong mga pangako sa amin. Pagpalain po ang programang ito, ang lahat ng mga tumatangkilik at sumusubaybay, ang lahat ng mga tao na tumutulong at nananalangin sa aming programa at lahat ng mga tao na patuloy na naghahanap ng karunungan, ng liwanag na namumula sa inyo. Tulungan po kami na maging kapakipakinabang ang programang ito. Higit sa lahat, patawarin kami sa mga pagkakasalang aming mga nagawa. Ang lahat ito inihiling namin at inaasahan naming tatanggapin at inyong tutugunan dahil sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama at pagtuklas ng mga panibago at mga paalala, mga magagandang mga kaisipan para po mapanatili natin ating kalusugan at kasiyahan sa buhay at higit sa lahat maging kapakipakinabang. Tandaan po natin, we don't stop moving because we grow old. We grow old only when we stop moving. Ayan. So, tayo po'y patuloy na gumalaw, kumilos, sapagkat binigyan tayo ng pangangatawan na nangangailangan ng movement
ng paggalaw. Mag-exercise at higit sa lahat, kumain po tayo ng malulusog na tamang mga nutrisyon, gulay, prutas, nuts, at lahat pa po ng ng masusustansyang plant-based na mga pagkain. Ayan po ang magpapanatili sa atin ng ating kalusugan at mabuting pangangatawan. Nais ko pong pasalamatan sa programang ito si Pastor Nerio Carranza, ang AWR Manila Station Manager. Maraming salamat po. Gayon din si Andy Joaquin, si Reza Nabor, gayon din si Jonah Bayog, si Elmer Estrito, si Irene Asidao, at lahat po ng tumulong at naging bahagi ng aming episode ngayon. Maraming salamat at salamat din sa inyong mga panalangin, lalo na kayo. Kasi kami po ay na-inspire sa programang ito, kaya meron tayo nito dahilan sa inyo. Kaya po, huwag kayong mag-atubiling, sumulat, mag-request at magmensahe sa amin. Ang aming pong mga numero, 0917-174-2777. Again, 0968-853-6607. Ayan po ang ating mga numero. Don't forget to like, subscribe, and share. Okay? Of course, i-share nyo ang ating program. So, ito po ang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, na patuloy na nagsasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay maaring magsimula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.